Sa lahat, good morning! Mainit po. Tiisin lang natin. Pwede na dito natin maramdaman ang init. Lagi po natin yan sinasabi. Tiis lang po tayo dito sa mundo na to, sa init. Dahil balang araw, sa piling ng Diyos, wala nang ganyan. Amen! Yan. Yan po ay kung doon ang papunta. Ayan. So sa umaga po na to, nais po natin na muli itaas ang pangalan ng ating Panginoong Yesus sa pamamagitan naman po ng ating pag-aaral ng kanyang salita. Pero bago po tayo magsimula, no, wala bang magbe-birthday for the week? Ipag-pray na po natin yung mga so wala. Susunod ay sa 23 na. Si Connie. Ayan. Si Connie po ay ang asawa ni Brother Joel na nasa Czech Republic. At saka yung last na magbe-birthday, napakaganda ho no. Sino kaya yun? Napakaganda ho no. Dapat makakilala yun. Amen po. Sige po, manalangin na po tayo. Baka magkasala pa kayo. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po sa umaga na to. Isang Panginoon. Buksan mo ang bawat puso, ang bawat isip, banal na spirito. Hihiling namin ang pangungusap mo, ang kapahayagan mo, ang pagtuturo mo, God. Lord, wala naman talagang tunay na nagtuturo kundi ikaw. Ako ay instrumento mo lamang, Panginoon. Patunay, Panginoon, ang mga salita mo ay buhay. Dahil ang mga kapangyarihan mo, God, tunay namin nakikita at nararanasan. Hindi lang sa mga personal na buhay namin, maging sa paligid namin, sa bansa at sa mundo na to. Kaya Panginoon, patuloy o Diyos na maluwalhati ka, the reason why we are here, the reason why we go to church every Sunday, ang dahilan kung bakit namin ginagawa ang mga bagay na to ay upang sambahin ka sa espiritu at sa katotohanan. Wala po kaming ibang itinataas sa lugar na to, sa iglesia na to, tanging ikaw lang. At ang pangalan mo ay Panginoong Jesus, na siyang tanging tagapagligtas ng sanlibutan, O God. Dalangin namin, Panginoon, sa lahat pa ng maaabot ng tinig na to, O God. Hayaan mo, O God, na patuloy, Panginoon, na mangusap ka sa lahat din ng mga makakaunawa, Panginoon, at maging sa bawat isa sa amin, Lord. Help us to endure, Lord God, yung init na meron sa mundo na to. Ingatan mo rin po ang lahat, ang bawat isa, lalo na po ang mga seniors namin, Panginoon. At sa lahat ng merong mga hindi magandang nararamdaman, ikaw po ang Diyos ng kagalingan na kayang magbigay ng comfort sa anumang mga nararamdaman po namin. We just thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon. Maluwalhati ka sa lahat ng aming gagawin sa buong maghapon hanggang mamaya sa aming pong prayer and fasting. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Nais ko lang din pong pasalamatan ng Panginoon sa matagumpay po nating gawain nung nakaraang Webes sa ating pong evangelism seminar. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Marahil iisipin po ng iba, matagumpay daw, nasan yung mga hinayuhan nyo? Diba? Trabaho po ng Diyos yun. Siya na po bahala sa kanila. Basta ang mahalaga, tayo po ay sumusunod, patuloy na nagpapahayag ng salita po ng Diyos. And nais din po natin i-welcome sa umaga na to ang mga bago nating, actually hindi na sila bago, kaya lang lumalaki sila. Ngayon po ay teenager na sila, no? Dati mga children lang sila, ngayon teenager na sila. We pray na nawa talaga sila po ay magpatuloy sa kanilang buhay, buhay Kristiyano nila, si Sean at saka si Dindo. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng mga kabataan na to. Meron tayong artista dito, si Dindo. Hindi nga lang Dantes. Ayan. Amen. So, again, bago po tayo magsimula, nais ko pong magbigay ng isang halimbawa kung saan
ang mga tao kapag kailangan po nilang baligtas, gagawin nila ang lahat. Tama po ba? Like for example po, sino nakapanood po ng movie na Titanic? Titanic, hindi niya napanood. Si Jack, tsaka si Rose. Ako naman, sayang naman pag di niya napanood. Panoorin niyo po yung Titanic. Doon sa movie na yon, nagkaroon ng disgrasya at kung saan ano na yung ship, no? Masisira na, lulubog na, kinakailangan maligtas yung mga nandun. Pero iilan lang yung mga tawag doon, mga bangka. At hindi lahat kayang isakay. Kaya anong ginagawa ng mga tao? Nag-uunahan, nagpapatayan, nagsusuntukan, nag-aawayan, yung iba nagbabribe. Ano yung nagbabribe? Binabayaran nila basta yun. Binabayaran nila yung may hawak ng bangka para pasakayin sila kasi marami pong mayaman dun eh. No? True story po kasi yun. Although love story siyang pinalabas, but it is a true story. So, in short, sa kagustuhang maligtas ng tao, gagawin nila ang lahat. Palagay ko'y tayo ganun din. Tama po ba? Kung alam mo, dito ka maliligtas, lalo na kapag merong trahedya, bakit hindi ka dito pupunta? Bakit hindi ka sasakay doon? Doon ka maliligtas, doon sa bangka. Amen. Sa panahon po natin ngayon, marami nang nagtuturo, marami nang narinig ang mga tao, even us. Alam natin lahat, ang tanging daan ng kaligtasan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Kaya lang kabaligtaran. Bakit hindi sila lumalapit doon sa... Alam mo, ito makakapagligtas sa'yo di ba? Alam mo, ito yung magbibigay sa akin ng buhay na walang hanggan na maganda. Bakit kakaunti ang lumalapit? Pero tatanungin mo yung tao, gusto niyang maligtas. Ayaw niya sa impyerno. Tama po ba? Gusto nilang maligtas. Ayaw nila sa impyerno. Pero hindi sila pumupunta doon sa magliligtas. Hindi sila lumalapit doon sa tagapagligtas. Hindi sila natatakot doon sa tagapagligtas. Hindi sila natatakot doon sa kaya pumatay ng kaluluwa. Diba sabi niya yan sa Mateo? Hindi sila nagkakaroon ng takot doon. Kakaiba po ang mga tao ngayon. Pero tingnan mo, kapag may trahedya at mga nganib, alam nilang mga ang buhay nila, kailan lang. Ngayon, yung panahon natin ngayon, mataas lahat. May mga araw na nagkaroon po ng panic buying, yung mga mayayaman, yung mahihirap, hanggang panic lang. Dahil walang pampay. No? Yung mayayaman lang yung nagpa-panic buying. Kasi sabi nila, mag-ipon na kayo ng pagkain. Dahil merong mga hindi magagandang mangyayari dahil sa crisis na dinadanas natin, sa hinong gera. Tama po ba? No? So lahat gagawin ng tao para maligtas. Pero nga, bakit pagdating sa, dapat futuristic din ang tao Pagdating sa buhay na walang hanggan, na pinag-uusapan natin, pagdating sa buhay natin, pagkatas ng buhay natin dito sa lupa, dapat iniisip ng tao, paano ako? Saan ako pagkatapos dito sa lupa? Dahil nangyayari po talaga, ano man ang nakasulat sa Biblia, anong sabi ng Diyos? It will come to pass. Whether we like it or not, mangyayari at ang mangyayari ang mga nakasulat sa Biblia. Tama po ba? Kaya bakit ayaw lumapit ng tao doon sa tagapagligtas? Tayo po mga Kristiyano, meron pong mahalagang tanong na minsan kahit Kristiyano na, hindi niya alam ang sagot. Nalilito siya, ano ba isasagot ko? Now, yung pinakamahirap na tanong na kahit Kristiyano, hindi niya masagot sa sarili niya. Are you saved? Ligtas ka na ba? Kung ngayon kita tatanungin, are you saved?
Ligtas na po ba kayo? Maaaring yung iba sasabihin nila, oo. Yung iba hindi. Yung iba, ewan ko, hindi ko alam. Yung iba siguro marahil. Baka, kasi mabait naman ako eh. Di ba ganyan? Siguro, ligtas na ako kasi mabait naman ako. Para po malaman natin ang sagot. If a certain person, kung ang isang tao o ang isang Kristiyano na po na pinag-uusapan natin ay ligtas na, pag-aaralan po natin yung sagot sa tanong na, are you saved? Tingnan niyo yung katabi niyo. Tanungin niyo sila, are you saved? Di po ba? Marahil baka iba-iba din kayo ng sagot. Tama po ba? Marahil iba-iba po kayo ng sagot. Because salvation, ang ibig sabihin po ng salvation is being reconciled to God. Nakipag-isa, nakipagkasundo sa Diyos. Dahil dati po tayong mga makasalanan. Punta po tayo sa ating main verse, 2 Corinthians chapter 5, verses 18 to 21. 2 Corinthians, ikalawang Korinto, Kabanata 5, talata 18 hanggang 21. Yan, Tagalog na po yan ha. 2 Corinthians 5, 18 to 21. Sabi po rito, nakita niyo na po? And all of this, babasahin ko po muna siya sa New Living bago po sa Tagalog. And all of this is a gift from God, who brought us back to Himself through Christ. And God has given us this task of reconciling people to Him. For God was in Christ, reconciling the world to Himself, no longer counting people's sins against them. And He gave us this wonderful message of reconciliation. So we are Christ's ambassadors. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. For God made Christ, who never sinned, to be the offering for our sin, so that we could be made right with God through Christ. Amen. Sabi po rito, pag tayo po ay may mga hinahayuhan, kinakausap, gusto natin na ang tao ay muling mapalapit sa Diyos, muling magkaroon ng kaugnayan sa Diyos, come back to God. Amen. Sabi po sa Tagalog, ikalawang Korinto, masahin ko po siya sa inyo sa Tagalog, 2 Corinthians 5, 18 to 21. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, di nakaaway, at hinirang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao ay binibilang ng Diyos sa Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ay ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Amen. Sabi po rito, maliwanag, makipagkasundo po tayo sa Diyos. Dahil nga po tayo po ay makasalanan. Sino bang hindi makasalanan dito? Upang nang sa ganon, sabi rito, siya ay ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Sabi po ni R.C. Sproul, kasi yun po yung librong binabasa ko ngayon, sa isa sa libro niya, sabi niya, salvation begins when I have belief. As I grow in grace and sanctification, the process of sanctification is also described as a process of salvation. Kailan magkakaroon ng kaligtasan? Kailan magkakaroon ng panimulang kaligtasan ng isang mananampalataya o ang isang tao? Kapag meron siyang
belief. And we know that belief, hindi yung naniniwala ka lang sa Diyos. Alam na po natin to, inuulit-ulit natin to. Tama po ba? Katulad ng sinasabi sa John 3:16. Buksan niyo po yung mga Biblia niyo para nababasa po natin yung mga verse. John chapter 3, verse 16. Kahit memorize na po natin to, sabi rito, John chapter 3, verse 16. For this is how God loved the world. He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish, but have eternal life. Yung beliefs po doon na sinasabi, yung po yung pananampalataya. Na dapat meron po tayong pananampalataya. Again, we cannot save ourselves. Hindi po natin kayang iligtas ang ating mga sarili sa pamamagitan po ng Diyos, dahil sa Diyos, yung gawa ng Diyos, kaya po tayo ay naligtas. Efeso 2, 8-9, sabi po rito, pinapakita ko lang po sa inyo yung mga verses kung saan wala po tayo talagang ginawa para tayo po ay maligtas. Dahil sa Diyos, kaya meron tayong kaligtasan. Pero kailangan matiyak natin yung sagot sa tanong that if we are saved. Ephesians chapter 2, verses 8-9, sabi po rito, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa. Kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. Ang sabi nito, di ba? Dahil for by grace you have been saved through faith. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. Mamaya po, yung pananalig, pananampalataya na yan, ay pag-uusapan natin. John 3:3. Nabibilisan po kayo? Thank you po. John chapter 3, verse 3. Tignan niyo po yung sinabi ng Panginoong Jesus nung kausap niya si Nicodemo. John chapter 3, verse 3. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, kasi nagtanong itong si Nicodemo, basahin niyo na lamang po, no? Paano daw siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ito po, sabi ni Jesus Christ, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ipanganak na muli. Kailangang ma-born again, spiritually, hindi po physically. Kailangang ma-born again ang mga tao para nang sa ganon, siya ay pagharian ng Diyos at makamit niya ang kaligtasan. Amen. Kaya po ang born again, hindi po siya relihiyon. Hindi rin lang siya samahan. Hindi po siya grupo, hindi po siya organisasyon. Ito po ay karanasan na nagmumula sa Diyos na kung saan sinabi ng Diyos, dapat ma-born again ka para pagharian ka ng Diyos. Amen. Dahil yung mga born again, na-convert po yan. No? Ngayon, yung sinasabi nating belief, pananampalataya. Salvation begins when I have belief. Kung meron na akong pananampalataya, yung pananampalataya na meron tayo ngayon, yan po bang pananampalataya ninyo ay pananampalatayang nakapagliligtas? Natandaan nyo yung mga nakakaraang aral natin noon? 2 pong uri ng pananampalataya meron ang tao. Pananampalatayang nakapagliligtas at pananampalatayang hindi nakapagliligtas. Now, what makes you so sure na ang pananampalataya meron ka ngayon ay nakapagliligtas? Mga kapatid, ito yung dapat nating siguraduhin. Although again, wala po tayong contribution sa ating salvation, pero yung pananampalataya po natin, kailangang matiyak natin, ito pa ay nakapagliligtas. Dahil ang pananampalatayang
makapagliligtas ay tunay, buhay, at nagpapakita sa pamamagitan ng pagsunod at pagmamahal. Uulitin ko, ang pananampalatayang makapagliligtas ay tunay po, buhay, at nagpapakita sa pamamagitan ng pagsunod at pagmamahal. That's why, doon sa salvation na topic natin sa discipleship training, there is an evidence of salvation. Meron po talagang dapat visible. Ano yung visible? Nakikita. Nakikita, pangitang-pangita na ang isang tao o ang isang Kristiyano ay talagang ligtas na. Marahil yung iba sa inyo iisipin, hindi, ang Diyos lang ang makakaalam yan kung talagang ligtas ka o hindi. Hindi! You can identify yourself if you are truly saved or not. Dahil ikaw makapagsasabi kung ang pananampalataya mo ay tunay. Amen. At visible. Ano yung visible? May mga nakikita sa iyo. Santiago 2:14. Tingnan niyo po yung sinasabi ni James. Si James po yung nagsabi, faith without, ano sabi ni James? Faith without word or action is dead. So faith without work is dead. Kung yung pananampalataya mo hanggang dun lang, nananampalataya ka lang, pero wala kang gawa, wala kang ginagawa, walang nangyayari sa iyo sa pananampalataya mo, that is dead. 2:14. Tingnan niyo po ito. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niya, siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Amen? Makikita po natin dito, sabi ni James, hindi po contradicting again ang salita ng Diyos, hindi po siya contradicting. Kasi yung gawa, ang sinasabi rito, yung gawa na sinasabi ni James, yan po yung mga visible things na dapat ginagawa ng isang tunay na naligtas na. Ng isang tunay na may pananampalataya. Kasi maraming tao, o sabihin na natin, halos lahat ng tao, kahit tayong lahat dito sa loob ng building na to, sasabihin natin, meron akong pananampalataya. Tama po ba? Dahil nakakaya naman, sasabihin mo, hindi ka nananampalataya. Sasabihin ng bawat isa sa atin, hindi, meron akong pananampalataya. Ang sagot na tanong, yung pananampalataya mo ba ay nagbubunga ng paggawa mo sa Diyos? O hanggang doon lang, na sinasabi mo lang may faith ka. Yung faith na sinasabi mo na walang gawa, ay yung naniniwala ka lang sa Diyos, stop na. Oo, naniniwala ako kay Kristo. Tapos na. Oo, nagpe-pray ako. Tapos na. Pero, anong sabi kanina? Yung pananampalatayang makapagliligtas, meron niyang pagsunod at pagmamahal. Amen po ba? Meron pong mga visible evidences. May bunga yung pananampalataya po natin. Nakikita sa buhay mo, sa buhay ko, lumalabas siya kahit hindi ka magsalita. Nagniningning ka kahit hindi ka magsalita. Dahil yun yung iyong pananampalatayang tunay. Yung pong prayer of acceptance na ginagawa natin, natandaan nyo, during our evangelism seminar, yung panalangin ng pagtanggap. Amen. Lahat po dumaan dyan. Nanalangin ng pagtanggap. Kaya nagkakaroon lagi ng issue dun sa once saved, always saved eh. Yung nanalangin ng pagtanggap, akala nila na pag pinray mo yon, talagang ligtas ka na. Eh hindi pa nga nagbubunga yung pananampalataya mo. Hindi pa nga lumalago yung pananampalataya. Wala pa nga kahit ano yung pananampalataya. Yun ay pasimula lamang. Amen po ba? Hindi po yung daan ng kaligtasan. Lilinawin ko. The prayer of acceptance is not the way for a certain person to be saved. Kaya nag-pray na ako noon, tinanggap ko na si Kristo, pwede ko nang gawin kahit ano. O
Baka po ganyan ang nasa sa isip ninyo. Dahil nanalangin kayo ng panalangin na katulad noon, okay na kayo sa bagay. Okay na ako, safe na ako. Kasi nag-pray na ako ng ganong prayer. Kaya kahit anong gawin niya, okay na. Anong gawin niya sa sarili niya, okay na. Pero walang bunga. Naiintindihan niyo po? Walang bunga. May artista doon? Okay lahat nakatingin eh. Intindihin niyo po yung pinag-aaralan natin dahil baka kahit kayo, hindi niyo masagot yung tanong. Are you safe? Amen. Ligtas ka na ba talaga? Hindi lahat ng pumupunta sa church ligtas. Depende yan sa puso mo, depende yan sa pananampalataya mo. Amen. Hindi ko sinasabing wala pong nangyayari pag pumupunta sa church. Kautusan po ito ng Diyos. Pero may mga tao, kahit umaattend, baliwala. Walang evidence, walang bunga. Yung pananampalataya niya, ganun lang. Sabi niya lang, may pananampalataya siya. Limilimiin niyo po yung sinabi ni Santiago rito. Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? May binigay pa nga siyang example dito eh. Napakasimple nung halimbawa niya pero mabigat. Kung mayroong nagugutom, tapos sinabi mo lang, nandyan po yan sa James, sinabi mo lang, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis at magpakabusog. Paano nga siya mabubusog kung wala kang ibibigay, hindi ka gumawa? Sabi mo lang, sige, ganun. Naano niyo po yun? Hindi mo siya niligtas. Hindi mo siya naligtas sa sitwasyon na siya ay nagugutom. Bakit? Wala kang ginawa eh. Sabi mo lang, patnubayan ka ng Diyos, sige, mabusog ka. Paano nga yun mabubusog? Wala kang ginawa. Paano yung pananampalataya mo kung wala kang ginagawa? Yung ginagawa, again, na sinasabi ko, not the good works. But, it is important for us, real Christian, na yung pananampalataya natin nagbubunga talaga ng mabuting gawa. Amen. The real saved person. Tingnan niyo po ito. Ang tunay na naligtas has a real transformation. Ano yun? Ang isa sa mga makikita mo sa mga taong tunay na naligtas, meron siyang transformation. Complete surrender, repented life. Nabago talaga yung buhay niya. Hindi mo sukat akalain na magiging ganon ang isang tao dahil talagang yung turning point niya ay talagang kumpleto. Sabi sa 1 Thessalonians 4:3, Unang Thessalonica 4:3, ito yung sinasabi ng Diyos eh. Paano sasabihin natin wala tayong gagawin? 1 Thessalonians 4:3, ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng kakayanan na gawin ang mga bagay na to. Pero kung hindi mo hinihingi sa Diyos at wala ka rin namang effort, wala talaga. Ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Minsan sa isip lang, baka nag-iisip ka na ng hindi magaganda. Nakakakita ka ng mga larawan na hindi magaganda. Nakakapanood ka ng mga bagay-bagay na hindi magaganda. Isa ka ng Kristiyano, ang sabi ng Diyos, bukod sa bagay na yun, gusto niya. Ibig ng Diyos, tama po ba? Gusto niya na ano? Na tayo ay magpakabanal. Amen. A saved person, a real saved person, pag siya po ay na-transform, makikita mo yung kabanalan. Again, holiness is separated from the world. Kung anong ginagawa ng mundo, hindi niya na ginagawa. Amen po ba? Galatians 2:20. Di na po natin masyadong aanuhin yan kasi matatanda na po tayong lahat. Alam ko, naiintindihan niyo po yan. At nangungusap ang banal na spirito nawa sa bawat isa sa atin.
Galatians chapter 2, verse 20. Tingnan niyo sinabi ni Pablo. At kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kung hindi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Yung pinag-alayan ng Diyos ng buhay niya, yung kay Pablo lamang. Hindi ka ba kasama, kapatid? Hindi ba kasama po tayong lahat? Amen? Kaya kung ano yung sinasabi ni Pablo dito sa salita ng Diyos, since nasulat ito sa Biblia, ito po ay para sa atin. Ang sabi rito, hindi na tayo nabubuhay dahil nabubuhay ka para sa sarili mo. Ito yung tinatawag na selflessness. Nakita po ninyo ito? Ako'y nabubuhay na. At sabi niya, at kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kung hindi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Si Kristo ang nabubuhay sa kanya. Nakita po ba sa buhay ni Pablo? Yes or no? Pangitang-pangita. Amen. Pangitang-pangita yung transformation ni Pablo. Tingnan nyo. Si Pablo, Saulo dati, mamamatay tao to. Siya yung humahabol sa mga Kristiyano. Siya yung leader para mapatay si Esteban. Pinabato niya si Esteban. Hindi nga siya yung nambato, pero siya yung nagudyok sa mga tao na patayin si Esteban. At si Saulo pupunta sa Damascus para, dala-dala niya yung sulat ng mataas na tawag doon, para hulihin niya ang lahat ng mga Kristiyano at ipakulong. Yan po si Saulo. Pero di ba, during his journey to Damascus, tinawag siya ni Jesus Christ. Sabi sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Basahin niyo po yun sa Acts. And after that encounter, nakita po natin yung malaking pagbabago ng buhay ni Pablo. Tama? Kaya nga nung una, ayaw siyang paniwalaan. Bakit? Iyan yung umahabol sa amin, tapos ngayon nagtuturo. Di ba? Ganyan? Yan yung gustong pumatay sa amin, tapos ngayon nagtuturo. Yan yung gustong makulong kami, tapos ngayon nagtuturo ng salita ng Diyos. Hanggang sa mamatay siya. Siya po ay tunay na Kristiyano. Mga kapatid, that's the real saved person is. Hindi na si Kristo ang nabubuhay, hindi na tayo ang nabubuhay sa ating mga sarili, kung hindi si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Sabi niya, at habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng buhay para sa akin. Amen. So, a real saved person has a real transformation. Hindi po ito carnal Christian. Dahil wala pong tunay na Kristiyano na carnal. Ano yung carnal? Sabi nga Kristiyano siya, pero ginagawa niya pa rin yung mga makamundong bagay. Ginagawa niya pa rin kung ano sa tingin niya sa sarili niya makapagpapasaya sa kanya. Ang sinusunod niya pa rin sa kanyang sarili ay ang kanyang sarili. Pero ang tunay na naligtas, he has a Christ-centered life. Si Kristo na yung lahat-lahat sa kanya. Si Kristo na lagi yung nasa sa isip niya. Tingnan niyo po yung Colossians 3, 1-3. Colossus 3. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya, ang pagsumikatan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa.
sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. That's why a saved person has a Christ-centered life. Wala na siyang ibang inisip, kundi para sa Diyos. Matutuwa ba si Lord dito pag siya'y nagdesisyon? Tama ba to, Lord? Very dependent sa Panginoon. Pag siya ay magpaplano, everything changes. Yung pangarap niya, yung plano niya, yung mga gusto niya, nababago na. Tama po ba? Yung mga iniisip niya, iba na. Dati ganito yung isip niya, ngayon hindi na. Iba na rin siya magsalita. All praises to God. For the Lord. Ka-OA-yan po ba yun? Hindi. Yun ang mga tunay na naligtas. Walang ibang gustong masiyahan ang Diyos, kundi ang Diyos. Walang gustong parangalan, kundi ang Diyos. Dahil nangungusap sa Kanya ang Diyos, nananahan sa Kanya ang Diyos, sinusunod niya ang Diyos kahit pa nahihirapan siya. Sinusunod niya sa buhay niya ang Diyos. Kaya lahat sa Kanya nag-iiba. Kung dati pangarap niya ganito, ngayon nag-iiba na yung pangarap niya. Kung dati plano niya ganito, ngayon nag-iiba na yung plano niya. Dati ang plano ko yumaman, ngayon hindi ko na planong yumaman. Plano ko na lang na Lord, masunod kita. Magawa ko yung misyon na pinapagawa ko sa akin. Dahil kung ako po'y nabubuhay para sa aking sarili, hindi ako magtsatsaga dito. Tama ba? Hindi ako magkakaroon ng sasakyan dito, sa totoo lang. Tama? Kasi kung hihingi na ako ng sasakyan sa inyo, kulto na po yan. Kaya yung mga ibang pastor na humihingi na kung ano-ano sa kanilang mga miyembro, ay magtaka na po kayo kapag gano'n na yung nangyayari. Sabi ng Diyos, bigyan niyo ako ng 4 wheels. Tama po ba? Pero yung tunay na naligtas na tao, tunay na tumanggap kay Kristo, na yung mga isip niya, mga bagay ng panlangit na. Yung mga kanta niya, puro worship songs, praises, hindi naman bawal makinig sa mga secular songs as long as yung mga secular songs na pinakikinggan ninyo ay maganda yung kahulugan. Amen? Lalo na sa mga kabataan, maganda yung kahulugan, maganda yung mensahe, hindi kayo ibubulit sa depression, hindi kayo ibubulit sa mental health kasi malaki po yung nagiging epekto ng mga kanta. Akala nyo ba kanta-kanta lang yan? Hindi po. Ginagamit po ng demonyo kahit ginagamit ng demonyo para wasakin, sirain ang mga tao. Tandaan po natin yan. Kaya nga lumabas yung salitang emo eh. Alam niyo yung emo? Mga naghihiwa-hiwa. Dahil feeling nila kawawa sila, feeling nila wala silang pag-asa, gusto na lang nila mawala sa mundo na to, magpakamatay na lang. Pero pag binago ka na ni Kristo, pag tunay kang tumanggap kay Kristo, wala ka nang ibang iniisip kung hindi para sa Lord. Lord, itong ginagawa ko, masisiyahan ka ba? Lord, tama po ba itong decision ko? Purihin ang Diyos. Walang bukang bibig. Pasasalamat sa Diyos. Kahit yan ay may problema. Thank you, Lord, pa rin. Amen po ba? So, a real saved person has a real transformation. Makikita po talaga natin yung pagbabago ng kanilang buhay. Kilala niyo po si Berwin Mailey? Yung comedian? Kung napanood niyo po yung interview niya, yung kay Karen Davila, and then with Tony Gonzaga. Kung yung hindi pa nakakapanood, panoorin po ninyo. Isa siya sa patunay ng real transformation. Nabago talaga yung buhay niya. No, makikita po natin sa pananalita niya, sa perspektibo ng buhay po niya. Biro mo yung asawa niya po, ng lalaki. Baliktad ha?
Kasi generally sa society natin, medyo okay lang pag yung lalaki ng babae. Tama? Medyo okay. Kasi yun yung parang sanay tayo. Parang, kasi lalaki yan ganun talaga maghahanap yan. Minsan, ganun pa yung mga katwiran natin. But, not with the case of this man. Dahil siya, baliktad. Yung asawa niya, ang talagang nagkaroon ng number 2, yung babae. Pero alam nyo, just to make the story short, panoorin nyo na lang. Pinatawad niya. Tinanggap niya. Sabi niya, hindi madali. Sabi niya, hindi nyo ako maiintindihan kung wala ang tunay na Kristo sa buhay nyo. Tama siya doon. Maraming lalaki hindi siya maiintindihan. Ba't pinatawad ba? Dapat pinalayas na yan. Diba? Ganyan. Walang kapatawaran yung babae, nagloko. Pero ngayon, alam nyo, nagagamit silang maigi ng God. Yung mga testimony nila, kung paano silang hinubog ng Diyos. Again, sila na mismo yung nagsasabi, hindi madali yung mga pinagdaanan po nila. Hindi rin siya, okay na si Berwin, hindi po siya ganon. Pero dahil siya po ay tunay na kumilala kay Kristo, siya ay tunay na na-born again, kahit yung napakahirap patawarin, napatawad niya. Kahit na yung napakahirap na gawin, nagawa niya. Amen. Ikaw kapatid, baka meron ka pang hindi pinapatawad. It's about time. Isa lang po yun, no? Pero again, bumalik tayo sa Colosas. Kapag ang tao ay tunay na kumilala kay Kristo, walang ibang nasa isip yan kundi mga bagay na makalangit. Amen? Pangalawa, as a person, katulad ng sinabi ni R.C. Sproul, is growing in grace. As a person is growing in faith, lumalago po. Tumatanda, spiritually. No? Ang isang ligtas na mananampalataya. Hebrews chapter 12, verse 2. Basahin po natin. Hebreo 12:2. Sabi po rito, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now he is seated in the place of honor beside God's throne. Ang ganda, di ba? Sa ibang version po, fix your eyes to Jesus, the author and the perfecter of our faith, the author and finisher of our faith, the founder of our faith. Ano pa po ba yung gusto natin sabihin? Sino yung founder? Sino yung author ng ating pananampalataya? Si Jesus Christ. Sino yung perfecter or finisher of our faith? Si Jesus Christ. Saan mo lalagay yung iyong faith? Kay Jesus Christ. Amen. Sabi po rito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmula ng ating pananampalataya at siya rin nagpapasakdal nito. No? Jesus enables us. Si Jesus Christ mismo, ang Panginoong Jesus po mismo, ang nag-enable sa atin, ano ba sa Tagalog yung enable? Nag-enable sa atin to endure life challenges para makatagal po tayo sa mga pagsubok sa buhay na to. Why? Because our faith must be test. Kailangan pong masukat ang ating mga pananampalataya. Tetest po talaga yung mga faith po natin para malaman kung yung pananampalataya mo ay tunay o hindi. Tama po ba? Kaya po tayo ay nasusubok. Nasusubok po yung pananampalataya natin. 1 Peter 1:6-7. Sabi po rito. 1 Peter chapter 1, verses 6-7.
Ito'y dapat ninyong ikagalak. Bagamat maaaring magdanas muna kayo, ayan ha, maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Yesu Kristo. Nakita po natin dito, ang ating pong pananampalataya ay higit pa sa ginto. Kaya gusto ng God, itetest niya po. Dadaan po talaga tayo sa apoy. Yung pananampalataya po natin itetest. Gaano katibay, gaano tayo katapat. Dahil sinabi sa Mateo, sino lang maliligtas? Ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. So gusto ng Panginoon makita yung mga pananampalataya po natin, kaya po tayo nasusubok. Pag ba ito dumanas na ng ganito, sasampahin pa rin kaya ako nito? Pag ba si Jenny wala ng pera, susunod pa kaya sa akin ito? Pag ba si ganito nagkasakit, susunod pa rin kaya sa akin ito? Sasamba pa rin kaya sa akin ito? Amin po ba? Sino kayang uunahin nito? Yung trabaho niya o ako? Sino kayang pipiliin ng anak ko? Yung alok ng mundo o ako? Yan, mga ganyan. Testing of faith. Dadaan talaga sa apoy. Bakit? Kailangan makita. Kailangan mapatunayan. Tunay ba? Amen. Santiago 1:2-4. Balik po tayo sa Santiago. James or Santiago, Kabanata 1. Talata 2-4. Mga kapatid, magalang kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. By the way, yung pagsubok na sinasabi rito, testing of faith, hindi yung pagsubok na pinagdadaanan ng tao. Minsan, yung mga pinagdadaanan ng tao, kagagawan na po nila yun. Amen. Hindi lahat ng pagsubok, testing of faith. Depende po yun. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So sinasabi po talaga rito, hanggang kailan tayo makakaranas ng pagsubok? Hanggang wakas. Amen. Hanggang kailan ka susunod? Hanggang wakas. Yung sinasabi po natin dito na gawa, faith without work is dead. Balikan natin yung kanina. Yung pananampalataya na may kalakip na gawa, yun ang gusto ng Diyos, yun yung mga sinasabuhay ng mga tunay na naligtas. Dahil yung gawa na yun po yung pagsunod sa Diyos. Amen? Hindi po yung gawa na ginagawa nyo sa bahay, nagluluto ka, abala ka, hindi naman para sa Diyos yung ginagawa mo. Hindi po yun. Kung hindi, yung pagsunod mo sa Diyos na ginagawa mo, yun po yung sinasabi ng pananampalatayang may gawa. Sabi ni John MacArthur, works are not necessary to obtain salvation. Tama po yan. Yung gawa, hindi naman po talaga kailangan yan sa kaligtasan. Pero, sabi niya, but the true salvation effected by God will not call to produce the good works that are its fruit. Pero yung mga merong tunay na kaligtasan ay hindi sasala na magkaroon ng bunga ng mabubuting gawa yung kanilang mga ginagawa.
Naunawaan niyo po yung sinabi niya? Amen? Although sinasabi natin works is not important or is not necessary to obtain salvation, pero kung tunay kang Kristiyano, kung tunay kang born again, ito nga yung sinasabi. Dahil sa pagmamahal mo sa Diyos, sumusunod ka sa Diyos, nagkakaroon ngayon ng bunga ang iyong pananampalataya sa Diyos. And those are your good works to God, your obedience to God. Amen? And what are those things that you obey to God? Yung mga sinusunod mo na sa Diyos. Sumasamba ka, uma-attend ka, nagbabasa ka ng Biblia, nagdi-discipleship ka, nag-evangelism ka. All the things that we do, lahat ng mga bagay na ginagawa na dapat gawin ng isang Kristiyano, ginagawa mo dahil yun yung sinasabi ng Diyos na dapat nating sundin. Amen. Nagba-Bible study ka, everything. Hindi yung namimili ka lang. Ito, aaten ako. Dito, hindi na. Ito, susundin ko. Ito, hindi na. Pag nahihirapan na, hindi na. Pag mapapagod na, hindi na. Pag masasaktan na, hindi na. Hindi rin po yun. Amen. So, sa pamamagitan po ng pagsunod po natin, lumalago po tayo. Now, just think of yourself. Are you growing in grace? Are you growing in your faith? O bonsai ka pa rin hanggang ngayon? Kung bonsai ka pa rin hanggang ngayon, there is a question in your faith. Amen? Yung bonsai, hindi po talaga yung lumalaki. Kung walang paglago, walang pagsunod sa Diyos, sasabihin, mahal ang Diyos. Ano naman, paulit-ulit, sinasabi ni Jesus Christ, John 14:15, mahal mo ba talaga ako? Sumunod ka sa akin. If you love me, you will obey my commandments. Hindi sinabi ng Biblia, if you love me, obey yourself. Hindi. Sundin mo ang Diyos, sundin mo si Kristo. Sabi mo, mahal mo ako, di susunod ka sa akin. Lord, ang hirap eh. Susunod pa rin ako sa iyo kahit mahirap. Amen. Lord, ano ba itong pinapagawa mo? Salta ako ng salita, wala namang nakikinig. Okay lang. As long as we obey God. Amen. Even sa usapin po ng pagbibigay, kasama po yun sa pagsunod. Amen? So kapag ang tunay na naligtas po ay lumalago po yan. Hindi siya nananatili sa pagiging bata. Kaya yung mga tunay na naligtas, pag binigyan mo ng karne, mangunguya nila. Kaya nilang nguyain. Ano pong ibig sabihin nun? Halimbawa, meron kang sinabi, hindi siya basta-basta masasaktan or hindi niya i-consider yung kanyang emotion. Kung hindi, nagiging malawak yung perspektibo niya. Amen po ba? No? So, lumalago. Bakit? Gawa ng gawa eh. Kaya lumalago. Gawa ng gawa. Sunod ng sunod sa Diyos. Kaya lumalago. Kaya nga, ikaw talaga makapagsasabi at ikaw lang din ang makasasagot, are you saved? Diba? Ano ba yung mga ginagawa mo? Tignan mo yung mga ginagawa mo. Kung yung mga ginagawa mo ay para sa Diyos. Dahil ang mga tinawag ng Diyos, kapag tinawag na talaga ng Diyos at willing sumunod sa Diyos, ang mga ginagawa niya ay para sa Diyos. Ang inuuna niyan ay ang Diyos. Tama mo ba? Hindi na yun question. Inuuna niya na ang Diyos. Naintindihan niya na eh. Balikan niya yung Galatians 2:20. Kung nabubuhay man ako sa daigdig na to, hindi na ako ang nabubuhay kung hindi si Kristo na
Yung gusto ni Kristo, yun yung aking gagawin. Yun yung aking sinusunod. Yun yung aking ginagawa. Kahit po may mahirap, hindi ko sinasabing madali. Kaya nga sabi ko, kahit nahihirapan ka, pero dahil nauunawaan mo yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at nauunawaan mo yung kanyang resurrection, na alam mo na merong pag-asa, kahit nahihirapan ka sa pagsunod sa Diyos, sa paggawa sa Diyos, kapatid, tatanungin kita, sino bang makikinabang niyan? Siya ba? Si Jesus ba yung makikinabang niya kung sumunod ka sa Kanya? Sino makikinabang niyan? Tayo po! Amen? Wala namang ibang makikinabang ng lahat ng ito. Siya, wala na siyang gagawin. Diyos na siya eh. Diyos na siya. Amen. Kaya sinabi nga niya, huwag niyong kaliligtaan yung mga pagtitipon na ganito. Hindi tayo nagsa-Sunday service, parang lumipas lang yung Sunday na nag-service ka. Hindi. Ito yung pagsamba natin sa Diyos. Na kahit nahihirapan ka, gagawin mo. Buong araw, isang linggo, ang buong araw ng linggo, sa Diyos ako. Bakit? Sinabi ng Biblia, 6 na araw sa iyo, isang araw sa akin. Mahirap po ba yun? Amen? Hindi po yun mahirap. Kapag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Amen. Ang tunay na naligtas, pangatlo, a saved person is still in the process of sanctification. Still in the process of salvation. Sabi ni R.C. Sproul, process of sanctification is also a process of salvation. So, nasa proseso pa po tayong lahat, kaya nga tayo nahihirapan. We still struggle in sin. Amen. We still struggle to sin. Bumalik-balik tayo sa book 1. Anong turo doon? We are capable to sin and we are also capable not to sin. Baka nakakalimutan po natin yung mga katuruan na to. May kakayanan kang magkasala, may kakayanan ka rin hindi magkasala. Amen. Nag-i-struggle pa rin tayo. Kaya nga sabi ni Pablo, yung gusto mong gawin, hindi ko nagagawa. But again, at the end of the day, ang isang tunay na Kristiyano, pinipili niya pa rin, kahit nag-i-struggle siya to sin, pinipili niya pa rin na sumunod sa banal na spirito na nananahan sa Kanya. Amen! Kung napanood niyo po yung sinare kong video sa inyo regarding doon sa mga LGBT members na binago po ng Diyos, napakaganda po ng kanilang transformation at sasabihin mo talaga sila po yung mga tunay na ligtas na. Bakit? Sabi nga nung isa doon, yung nakasalamin, kung nanood kayo, dapat po minsan nanonood kayo ng mga sent videos sa mga GC natin. Because sa tingin namin, kaya namin yung sinesend, it will help us all. Amen. Sa tingin namin, makakapagpalakas to sa atin, makaka-inspire sa atin, makaka-motivate sa atin, may malalaman ka doon sa bagay na yon, kaya natin yung sinesend. Doon sa video na yon, sinabi nung isang dating member ng LGBT, take note po ha, siya po ay may partner ng 15 years. Sabi nga niya, nagpa-Bible study kami sa bahay, pero magkasama pa rin kami ng partner ko. Pero dumating siya sa punto, shortcut ko na lang, panoorin niyo na lang, kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ko nila. Dumating siya sa punto, na wala na siyang nararamdaman sa physical niya
para dun sa partner niya. Yung ini-struggle niya before, nawala. But again, hindi po siya magic. May mga nananalangin, and then sabi nga niya, ito yung pinakamagandang narinig ko doon eh. Kahit si Pastor Bean, nandun si Pastor Bean. Si Pastor Bean, trans woman, pero naging pastor. Pero makikita mo yung actions niya, ano pa talaga. Wala na, malambot na. Kasi nagpa-trans na talaga siya eh. Pero nandun siya. Sabi nilang dalawa, una sabi nung nakasalamin na dating tomboy, although we're struggling to see, still a choice eh. Sabi niya, sabi naman ni Pastor Bill, it's a decision that you're going to make. Ikaw pa rin ang pipili. Tama mo ba? Ikaw pa rin magdidesisyon. Magkakasala ka ba o hindi? Gagawin mo ba ito na alam mo na mali o hindi? Kaya yung sinasabi nila, ginamit pa nga nila yung halimbawa doon na, o tukso, layuan mo ako. Hindi na layuan tukso. Amen? Tatabihan ka pa niyan. Hindi ka iiwan ng tukso. Dahil ang demonyo, hindi ka iniiwan yan. Kung magkaaway kayo. Pero kung hindi kayo magkaaway, iiwan ka niyan. Bakit? Sasabihin ng demonyo, tropa ko naman to, okay na ako dito. May dalawa pong pagkakaiba yun, ho. Balik tayo dun sa patotoo ng mga trans, mga LGBT members. Sabi nila, it's still a choice. It's a decision to make. Kasi minsan nararamdaman pa rin nila eh. Pag may nakita silang ganyan, alam mo yung mga type nila, nararamdaman pa rin daw nila. Kaya agad-agad nagpe-pray sila, Lord, wag mo nang pakita sa akin yung kumana yun. Sabi ni Pastor P. Nagpe-pray sila agad. And now, ginagamit sila ng Diyos. I think lahat sila sa CCF eh, hindi ako nagkakamali. No? Why? Because the Holy Spirit convicts a saved person. Again, ang nako-convict, ang kino-convict ng banal na spirito ay yung mga totohanang kumilala sa Diyos. Kasi kung hindi ka nako-convict, kapatid, there is no Holy Spirit in you. That's the sad news. Kung okay lang sa'yo yung mga ginagawa mo, walang banal na spirit. Baka akala mo lang, nananahan sa'yo yung Holy Spirit, pero hindi naman pala. Dahil hindi pwedeng hindi i-convict ng banal na spirito ang lahat ng mga tunay na tumanggap kay Kristo. The Holy Spirit will convict us and will teach us not to sin. Amen. So, ilan lamang po ito sa mga bagay na dapat nakikita sa mga tao kung siya ba ay ligtas talaga. And remember, there is a process of salvation. There is a beginning. Ang katapusan po, ang consummation to complete our salvation. Mangyayari po yan pag tayo po ay nasa kaharian na ng Diyos, na-receive na po natin yung ating glorified body. Amen. But, kaya mong i-assure sa sarili mo ngayon, base dun sa mga napag-usapan po natin, am I saved? Dahil kung ako'y ligtas, napasama ako dito sa mga tinuro ng Diyos ngayon, kung ganun nga ako. Ngayon, kung nag-i-struggle ka kapatid, praise God, nag-i-struggle ka. The Holy Spirit will convict you and will teach you what to do. Pero kung hindi ka nako-convict, delikado po yan. Yung walang guilty feelings, ako, delikado po yan. Yung hindi nakukonsensya, Kristiyano daw siya, pero gawa ng mga bagay na makalaman, gawa ng gawa kung anong meron sa mundo na to,
nagpapakasayang mabuti, walang pakialam sa future, para sa kanyang kaluluwa, yun po yung mga delikado. Sila yung mga mananampalataya na walang gawa. Tanungin mo ngayon yung pananampalataya mo, makapagliligtas ba yan? Amen. Gusto ko pong magtapos sa Filipos 3. Yung sinabi ni Pablo, Philippians chapter 3, verses 7 to 11. Ang mga tunay na ligtas, ang mga tunay na born again. Sabi nga ni John MacArthur, there is a genuine conversion. Merong mga tunay talaga na na-convert. Meron talagang mga tunay na born again. Ang mga tunay na naligtas, ang mga tunay na na-born again. Parang si Pablo, eto, Filipos 3, 7 hanggang 11. Sabi niya, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ano po yun? Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos, batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubosang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na maguli, makihati sa Kanyang mga hirap at matulad sa Kanya, pati sa Kanyang kamatayan, sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Look at the mindset of Paul. Hindi lang niya itong mindsetting, ginawa niya po talaga to. Amen. Nung kumilala siya sa Panginoong Yesus, wala na siyang ibang gusto kung hindi patuloy na makilala si Kristo. Wala na siyang ibang gusto kung hindi maglingkod kay Kristo. Wala na siyang ibang gusto kung hindi makihati sa kahirapan ni Kristo. Di ba meron talagang paghihirap ang mga tunay na Kristiyano? Amen? Nung kumilala siya kay Kristo, wala na siyang inisip kung hindi si Kristo. Itong sulat niya sa Pablo na to, sasabihin mo bang bagong born again lang siya? Hindi. Pero sinabi niya pa rin, wala akong ibang nais kung di makilala si Kristo. Maraming tao ngayon, sorry to say, mayayabang. Sinasabi nila, kilala nila si Kristo. Kilala nila si Kristo. Pero tingnan mo yung ginagawa. Amen? Ngayon po ba, naiisip nyo na yung malaking kaibahan ng tunay na nagsasabi ng kilala niya si Kristo? Pero itong si Pablo, kilala niya si Kristo, pero gusto niya pa rin hanggang huli, hanggang sa wakas, makilala si Kristo. Kumusta ka, kapatid? Kilala mo na ba talaga si Kristo? Para masabi mo rin, handa akong makihati sa paghihirap ni Kristo. Handa akong mamatay para kay Kristo. Kaya mo na ba talagang sabihin niya, kapatid? Handa akong ipagpalit ang lahat para kay Kristo. Amen. Because that's what a real born again is. His life is for Christ. Our lives is for Christ. Wala ka man ng maraming bagay sa mundo na to. Kulang ka man sa maraming bagay sa mundo na to. Sabi nga ni Pablo, inari ko na isang kalugihan. Ang alin, lahat ng bagay. Bakit? Gusto ko si Kristo. Gusto ko sa Diyos. Gusto ko sa piling ng Diyos. Gusto ko sa presensya ng Diyos. Gusto ko makasama ako ng tagapagligtas. Sana ganun po yung puso natin. Ito yung magliligtas sa'yo.
we feel that way? Nanyayaan ko po kayong tumayo. Kaya nga huwag pakampante ang mga Kristiyano. Check your faith. Tingnan mo yung pananampalataya mo. Kung maililigtas ka ng pananampalataya na meron ka ngayon. Hallelujah. Ginawa nila to, yung awit ni Pablo, dahil sa sinabi ni Pablo. Mga kapatid, nawa sa oras na to, mag-isip-isip na po tayo, ligtas na nga ba talaga ako? Yung pananampalataya ko ba talagang maliligtas ako? Makapagliligtas ba yung pananampalataya na meron ako? Wala ba akong ibang hangat talaga kundi si Kristo? Wala ba akong ibang inuuna kundi si Kristo? Kasi kung hindi si Kristo yung sagot po natin. Kapatid, baka kailangan po nating ma-born again ulit. Amen? This is the right time for us. Ikaw sa sarili mo ngayon, are you saved? O umaattend ka lang ng church? Are you really saved? Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. The last time you sing this song, sabi ko, wala pa tayo sa level na to. Bakit? Di pa man natin talaga kaya ipagpalit yung mga bagay sa mundo na to para kay Kristo eh. Tama po ba? Bakit? Ay pagpapalit pa po natin si Kristo. Di ka man nagsasalita, pero naipagpapalit mo. Di mo man ina-announce, pero naipagpapalit mo si Kristo. Maaaring sabihin natin, ba, minsan lang naman to eh. Pero pinagpalit ko pa rin si Kristo. Tama po ba? Let us pray na umabot po tayo. Kristiyano ka, Kristiyano ako, sabi natin. Nawa, mamuhay tayo bilang mga tunay na Kristiyano. Mga tunay na na-convert. Tunay na mga born again. Kasi ang tunay na born again, ganito na yung ginagawa. Ganito na po yung buhay. Lagi kong inuulit-ulit ito. Dapat tanggap mo sa sarili mo na hindi na ikaw ang nabubuhay sa sarili mo ngayon kung hindi si Kristo na ang nabubuhay sa iyo at sa akin. Hallelujah. And we pray, Lord, huwag mahuli ang lahat na umabot kami sa punto na katulad ni Pablo. Pagpapalit namin ang lahat para lang sa iyo. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Narito na isang kalugihan, ang lahat ng bagay, O Diyos, ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Kapalit ang mas mahalaga, makilala at magkabako ang pag-ibig mo sa akin. Wala nang nanaisin pa, kundi ang maranasan ka sa akin. Ikaw ang mahalaga. Sabihin natin sa Panginoon, inari ko na, Panginoon. Hallelujah. Inari ko na isang kaluluwa.
walang kabuluhan. Hallelujah. Kapalit ang mas mahalaga, makilala at madamakuha. Pag-ibig mo sa akin, wala nang nanaisin pa, kundi ang maranasan ka sa akin. Ikaw ang mahalaga, ipagpapalit ko ang lahat, makasama lang kita, ipagpapalit ko ang lahat, maranasan lang kita. Mabuhay sa iyo, Panginoon. Para sa akin. Yes, Lord. Nawa, Panginoon, mabuhay ay sa iyo. Nawa tunay na mga Kristiyano ang mga naririto, God. Dahil ikaw ang nakakakilala at nakakaalam, O God, sino yung hindi, sino yung tunay. Pero dalangin namin, Panginoon, di pa huli ang lahat. Palagi ka nagbibigay ng pag-asa. Palagi ka nagbibigay, Panginoon, ng chance. O God, nawa talaga maipagpalit namin ang lahat ng bagay sa mundo na to para lang sa iyo, God. Hallelujah. Hallelujah. Walang mahalaga sa akin, nawa, God, ikaw lang. Makasama lang kita, ipagpapalit ko ang lahat, maranasan lang kita, ipagpapalit ko ang lahat, kasama lang kita, ipagpapalit ko ang lahat, maranasan lang kita. Wala nang naraisin pa, di ang maranasan ka sa akin. Ikaw ang mahalaga. Thank you, Lord. Nawa, God. Nawa, umabot kami at dumating kami sa punto ng buhay namin na wala kaming ibang nais sa buhay na to kundi ikaw. Wala kaming ibang nais bigyan ng kaluguran, kasiyahan. Wala kaming ibang nanaisin na itaas, ipagmalaki sa buhay namin, kundi tanging ikaw lang. Tulungan mo kami at patuloy na samahan mo, Diyos. Purihin ka sa oras na to. In Jesus' name, Amen.